Today's video ay akin po yung tuturuan kung paano mag-transfer ng inyong asset sa Ronin to BitGet, no? Sa mga naglalaro ng ano dyan, guys, especially sa Pixels, no? So, tuturuan ko po kayo kung paano po matransfer ang inyong mga assets, no? From Ronin to BitGet or kung ano man yung mga exchange na ginagamit nyo ngayon, guys. Then, yeah, proceed na tayo, guys, no? So, una guys, make sure nyo na meron po kayong BitGet account, uh, crypto exchange, no? So, dito po sa BitGet, ay need nyo po mag-verify guys ng inyong mga account. Then, yun, para po, yun, make sure na wala po tayong maging abirya, yan. So, ang una pong gagawin natin guys is, for example, ang inyong itatransfer sa Ronin is Pixel. Yan, sa mga naglalaro ng Pixel guys, no? So, syempre, ang una nyo pong gagawin is, once na meron na po kayong account sa inyong BitGet wallet, or dito po, no? So, ang gagawin po natin ngayon is pupunta po tayo sa deposit, no? Sa mga PC user dyan. Yan. So, basically, ito lang po yung gagawin nyo. Punta kayo sa itong wallet icon na to guys, no? So, yan. Ituturo nyo lang po yung inyong mouse dito. Then, makikita nyo na po yung deposit. Yan. So, after nyan, dito tayo sa may select a coin. Yan, makikita nyo yung USDT. Then, pipindutin nyo lang po itong arrow na ito na pababa. And then, search nyo po yung pixel. Yan. Hindi kung ano yung transfer nyo, kung Ronin ba, pixel, or kung ano yung merong available na asset po nun. Meron po kayo, or crypto. So, yan, select na po natin guys, no, pixel. And then, yan, after po nyan guys is choose a network. So, pipiliin po natin is RON guys. Kasi, may mga ilang nagkakaroon ng issue regarding sa pag-send ng kanilang mga asset, no? Kasi, yun, madalas nagkakamali po sila ng network na pinipili. Kaya, ang nangyayari is, yun, di dumating sa kanila yung kanilang mga asset. Ang nangyayari ngayon nun is naglo-loss. So, sayang guys. Sana, yun, ano na, make sure natin na tama yung network na pipiliin natin guys. So, ito po, Ron. And then, lalabas na po yung address dito guys. Yan, and then, kakapin nyo lang to guys. Then, pupunta kayo sa Ronin nyo ulit. Ronin wallet. For example, if ang itatransfer mo is pixel, then, of course, yung kukunin mo dito is pixel din, di ba? So, ito pixel, right? Yan. Ito mo na yung transfer, and then copy-paste mo na yung address, and select amount, and then next mo lang. Then proceed mo lang yun, then yan. After nun, mag-aantay ka lang. Basta make sure mo lang na tama yung address na nakopy mo. Lagi nyo lang i-double check guys bago nyo siya i-transfer para iwas tayo sa mga aberya. So, yun, wala akong ano dito guys, pixel na asset. So, let's say sa Ronin, no? Sa Ronin, ganun lang din, same ano lang din guys. Procedure lang din. Select a coins, choose a network, Ronin, yan. Lagi nyo lang i-check yung most important dito guys sa pag-transfer is yung network. Kasi kung mali yung network, kahit tama yung coin na napili mo, eh, hindi pa rin siya ano, mata-transfer or else mababurn siya guys or malo-loss. So, lagi nyo lang i-make sure guys. Let's say ito guys, no, sa Ronin. Copy mo lang yung address and then balik ka agad sa Ronin extension. And then, yun, transfer. And copy address. And asset. Yan. And let's say, yan, mag-transfer ka ng 0.1. Yan, next mo lang. Then, lalabas na dyan yung account. And then, yung recipient. Yan, yung address mo sa mismong BitGet mo. Lalabas na agad dyan. So, yun, meron siyang counting fee. Confirm mo lang siya. And then, yun, makikita mo na agad dito guys yung pending. Then, ang gagawin mo ngayon is babalik ka sa may BitGet mo. And then, punta ka sa may spot. Then, hintayin mo lang siya. Spot. Punta ka lang sa asset review. Ayan, review.
So, yan. Makikita mo na yung ano dito guys na magre-reflect if pending na. Like let's say this one guys, no? Yan, nakita mo yung ito, deposit, then yan, Ronin network and pending. So, antayin mo lang ng mga ilang saglit yan bago siya dumating. So, yun, ganoon lang siya kasimple. Sa mga, ano dyan, mga beginners, no? Lagi nyo lang i-make sure na tama yung address na nakapin nyo guys para hindi kayo magkaroon ng anumang problema, no? Hindi masayang yung mga asset, no? So, hope that this video guys ay nakatulong para sa inyo at maiwasan na rin natin yung mga pagkakamali na nagagawa ng karamihan sa mga beginner, no? So, yan. At lagi lang kayo magtatanong, yun. Kung meron kayong mga tanong na, kung meron kayong mga bagay na hindi pa alam regarding dito guys, no? And yun, sana po ay nakatulong po itong maikling video na ito sa inyo guys. And sana po ay subaybayan nyo po at support ang aking munting channel, no? Para yun, ma-update po kayo sa mga next content natin regarding sa games or ano pa man mga need na ano content para sa mga beginners in Web3 game. No? So yun lang guys, maraming salamat and see you in the next content.